Okay, let's have another example. So sa number 2, express the statement into quantifier. There exists an integer x for all integer y such that x plus y equal to 0. Okay, so parehas lang din ito nung unang example. Nagkabaliktad lang sila ng ayos. Okay, so dito yung kanina for all yung nauuna, tas there exists yung sumunod. Ngayon naman nauna naman yung there exists, tapos yung for all mo naman ang sumunod. So paano natin bubuin yung nested quantifier nito? So unahin mo muna yung unang sentence. Okay, there exists an integer x. So there exists, that is the word that we use para sa existential, kaya ang magiging symbol nito ay ganito. Okay, yan, dahil existential siya. Yung sumunod na sentence, for all integer y, dahil universal ito, okay, kaya ang magiging symbol niya yung inverted a. O yan, okay, teka lang, yan, tapos y, o yan. Tapos etong proposition mo o yung predicate mo, which is x plus y equal to 0, okay, ang magiging expression niya ganito, p, tapos dahil dalawa yung variable niyan, kaya magiging p of x and y. Okay, yan. So pag pinagsama-sama mo yan, yun yung magiging nested quantifiers mo. Existential quantifier of x, okay, universal quantifier of y, o p of x and y. Yun yung equivalent nung pinaka statement na ito. Ito yung derivation yan. Ito, yan. There exists an integer x, yun yung existential x, tapos for all integer y, yun naman yung universal y, tapos yung proposition mo na x plus y equal to 0 ay equals sa my p of x and y. Tapos pag samasamahin mo yun, yun ngayon yung pinaka-expression niya. Ngayon, paano natin malalaman yung truth value nito? Okay, sabi niya sa'yo dito, pag inintindi mo yung pinaka-statement niya, may nag-exist lang na isa o ilan na value, na integer na value ng x mo, sa lahat ng value ng y mo, ang magsasatisfy na ang sagot ay 0. Okay? So let us say, sabi natin, isa lang ang pipiliin kong value na integer sa x ko, which is negative 5. Okay, yung ginamit natin kanina. Tapos, sabi niya, lahat ng value ng y. Ibig sabihin, lahat ng integer pwede kong gamitin doon sa value ng y, at lahat ng lalabas sa sagot doon 0. So false na yun kaagad. Kasi ibig sabihin, negative 5 plus ng kahit anong value ng integer mo na isubstitute mo dun sa y mo, ang lalabas sa sagot daw lagi ay 0. Hindi naman pwede yun. Kasi isa lang naman ang value na pwede mag-satisfy dito sa y mo, ay 5 lang na integer. Negative 5 plus 5 is 0. So sabi niya dito sa pangalawang sentence, for all, lahat ng integer na pwede kong isubstitute dun sa y na yun, kapag itong negative 5 na napili kong value ng x ko, lahat ng sagot na lalabas dun ay 0. Hindi yun. Isa lang yung value ng y mo magsasatisfy na 0. Dapat, sinabi niya, di ba, for all, dapat lahat ng value ng y mo, kapag etong negative 5 na to ay sinama ko dun sa pinaka-expression na to, 0 yung sagot. Kaya, ang pinakasagot ay naging false. Kasi hindi niya nasatisfy yung condition na yun dito sa statement na ito. Hindi katulad kanina na true, kasi lahat ng buong data, okay, ay totoo dun sa pinaka-expression na ibinigay niya dun sa example number 1. Okay? So, dito naman tayo sa number 3. Na example, find the negation of the statement for all integer x. There exists an integer y such that x is equal to negative y. Okay? So, dito, bago natin i-negate, kuhanin muna natin yung pinaka-equivalent na expression nito. So, dito, for all integer x. O, ibig sabihin, dahil for all yan, universal yan. So, magiging ganito ang symbol niya. Okay, universal quantifier ng x. Dito naman, there exists, okay, an integer y. So, this is existential. Kaya, ang magiging symbol niya pag ganito. Okay, tapos y. O, at itong expression na to, dahil dalawa yung variable natin, yan yung pinaka-proposition mo, magiging p, okay, ng x and y. O, yan. So, ngayon, kukuhanin mo yung negation niya. Anong kabaliktaran ng universal? Diba, existential. So, ito, magiging ganito na siya. Kapag kinuha mo yung negation niya, magiging existential ng x. Okay?
Tapos, dito naman, ang kabaliktaran ng existential ay universal. So, ito, magiging universal naman ito ng y. Okay? Tapos, itong proposition mo, kapag gusto mong kuhanin yung negation niya, magiging not siya. O, not ng p, okay, ng x at saka y. O, yan. So, kapag pinagsama-sama mo yan, ito na yun. Okay? Yan na yung pinaka-negation niya. So, ito yung derivation niyan. Okay? Kung paano natin ginawa yung ito. So, ito yan. Nandito na lahat yan. So, kapag kunaling ito, yung buong expression niya, gusto mong ibalik sa sentence, in-negate mo lang. Ito ang susundan mo, yung sagot mo. There exists an integer x para dito sa existential x. Tapos, diba, for all y naman to. So, kaya, for all integers ng y such that, okay, eto, diba sabi niya sa expression mo, x is equal to negative y. So, para mag-negate siya, magiging x is not equal to negative y. So, yan yung equivalent negation sentence niya kapag ninegate mo tong original sentence na ito. Okay? Ngayon naman ay talakayin natin ang proofs. Ano ba ang definition ng proofs? Ito ay isang method, okay, na ginagamit upang malaman ang buong katotohanan ng isang mathematical statement kung ito ba ay true or false. Okay, so kung true siya, patunayan mo na true talaga siya, at kung false naman siya, patunayan mo din na false siya. So, marami na kayong ginamit na method sa pag-prove, okay, kung true or false ang isang proposition. Sa chapter 1, ang ginamit ninyo ay truth table. Sa chapter 2 naman, ang mga ginamit nyo ay mga axioms o mga theorem sa pag-prove, okay, ng isang mathematical statement. Ngayon naman, may mga iba-ibang klaseng types ng proofs para ma-determine mo, okay, kung talagang true or false yung isang mathematical statement. So, gumagamit tayo ng rules of inference o mga logical steps o procedures na sinusunod natin para ma-achieve natin yung pinaka-desired conclusion ng isang mathematical statement pa. Okay? Ngayon naman ay talakayin natin ng iba't ibang klase ng proofs, okay? At ang una na dito ay direct proof. Okay, para magamit mo itong method na to, sinusunod nitong method na ito ay yung conditional statement na P implies Q. Okay? Dapat, kailangan i-prove mo na si P kapag true, dapat ma-prove mo din na si Q ay true din para masabi mo na yung buong implication na yon ng mathematical statement na yon ay true. Okay? O kaya, kung ang nakuha mo naman sagot kay P nung pinrove mo siya ay false, dapat ma-prove mo din na si Q ay false din kasi implication nito. Okay? Hindi pwedeng mangyari dito na kapag ginamit mo ay direct proof, isa sa kanila ay true, okay, at yung isa sa kanila ay false kasi implication to. So, isa lang ang value nito. It may either be true or false lang ito. Okay? Ibig sabihin, kung true si P, true din si Q. Kung false si P, dapat false din si Q. Okay? So, let's have an example para maintindihan nyo kung paano ginagamit yung proving na ito kapag direct proof ang ginamit mo. Okay? So, sa number 1, give a direct proof that if n is an even integer, then n squared is even. So, ibig sabihin, kapag yung n ko, inassign ko ng isang even integer, dapat pag kinuha ko yung square ng even integer na yun, even pa din yung lalabas na number. Okay, yun yung kailangan mong i-prove using the direct proof. So, dahil ito ay if then, okay, we satisfy this condition, okay, yung conditional statement kasi if then ang ginagamit na connectives niyan, di ba? So, yung n is an even integer, that is our first variable kasi yun yung unang proposition, okay? Tapos, yung n squared is even, which is the conclusion, okay, yun naman yung pangalawang variable natin. Okay, so, para magamit natin si direct proof, dapat mapalabas natin na si P ay totoo. So, kapag totoo si P, dapat mapatunayan ko din na si Q ay totoo din. Okay, so, let us solve. Let us say na si K ay equal sa integer. Okay, now, para ma-prove mo, okay, na even yung integer na yun, okay, yung n natin ay equal sa 2k. So, yung 2k na yan, that is the standard formula, okay, sa pagkuha ng isang even integer. Kasi, kunyari, sabihin natin yung k natin, integer, ang value ay 1. O, kapag minultiply mo siya sa 2, magiging 2 yun, so magiging even. Kahit anong number, ang isubstitute mo dyan sa k na yan, kapag minultiply mo sa 2, laging ang lalabas ay
even number. So, dito, makikita mo, dahil 2k siya, okay, lahat ng isubstitute mong integer dyan sa value ng k mo na yan, kapag na-multiply sa 2, ang lalabas na sagot ay palaging even number. So, ibig sabihin, true siya. Napatunayan mo na true yung pinaka-unang proposition mo. Ngayon, doon naman tayo sa pangalawa. Okay? Sabi niya, n squared is even dapat. So, ito, yung n natin, i-squared mo lang ito. Okay? At ito ding 2k na yan, naka-squared din ito. Kasi, yun yung nakalagay, n squared, di ba? So, n squared is equal dun sa value ng n mo, which is 2k, kaya naging 2k squared. Okay? So, kapag kinuha mo yung square ng 2k na yan, ang lalabas sa'yo ay 4k squared. Okay? So, sabi natin si k, kahit anong integer, o sabihin natin ang value ng integer na ginamit ko, 1. No, 1 squared is 1. 1 times mo ng 4, magiging 4. So, even yung lalabas sa sagot. O baguhin natin. Let us say, 3 naman ang ginamit ko. So, 3, pag in-squared mo, is 9. 9 times 4 is 28. So, even number yung lumabas. So, ibig sabihin, dahil, okay, lahat ng sagot na makukuha mo dito sa formulang nakuha mong 4k squared na yan ay laging even. So, true siya. So, ibig sabihin, it implies na si P, okay, ay implies dun sa Q mo, na kapag si P ay true, totoo din si Q. So, ibig sabihin, itong buong statement na to ay totoo. Na kapag even yung n mo, even din yung lalabas sa sagot kapag in-square mo siya. Okay? That's how you use the direct proof. Ibig sabihin, you follow the conditional statement to prove yung isang mathematical statement po na yun. Okay? Ngayon naman ay talakayin natin yung isa pang types ng proof, which is proof of contrapositive. So dito, okay, ang sinusunod nitong proving na ito ay itong statement na to. Okay, not Q implies not P. Ibig sabihin, kapag true yung not Q mo, it also implies na kapag kinuha mo yung not P mo, dapat true din siya. So, ibig sabihin, kung false ito, false din dapat yun kasi implication yung ginagamit niya dito. So, hindi pwede ulit mangyari dito na yung isang data mo sa statement mo ay true, tapos yung isa ay false kasi implication to. So, kung ano yung value ng una, yun din yung value ng pangalawa. Okay? So, yan ngayon yung gagamitin mong statement para ma-prove mo yung isang mathematical statement kung totoo ba siya o hindi, using proof of contrapositive. Okay? So, gamitin natin ulit yung unang example kanina. Give a proof of contrapositive that if n is an even integer, then n squared is even. Okay? So, if then ulit, kasi implication to. So, yung n is an even integer, yun yung unang proposition natin. Tapos, yung n squared is even, yun naman yung pangalawang proposition natin, which is Q. Tapos yung unang sentence, yun naman si P. So sabi niya, para magamit ko si proof of contrapositive, kailangan i-negate ko siya. Kuhanin ko yung negation ng Q, okay? Tapos kuhanin ko rin yung negation ng P. So ito, dito, pag gusto kong kuhanin yung negation nito o yung kabaliktaran ng Q mo, ang not Q mo, kung n squared is even, magiging n squared is odd. Okay? Tapos kung gusto ko naman kuhanin yung negation nito o yung kabaliktaran ng P mo, okay, ito yun, n is even, so ang magiging sentence niya, n is odd. Okay? Now, yan ngayon ang susundin mo. Kapag sinat-Q mo at chinek mo sa proving mo ay true, dapat it also implies na itong not-P mo, mag-true din siya. Okay? Para masatisfy mo itong statement na ito. Ngayon, kung false naman to, dapat false din itong not-P mo. Okay? So, let us solve. So, i-assume ulit natin na ang k ay isang integer. So, ang magiging formula mo, n, okay, ang n mo ay equal sa 2k plus 1. Okay? Etong 2k plus 1 na ito, okay, yan yung formulang ginagamit para ma-prove mo na yung number na yon ay odd. So, diba kanina 2k lang ang formula, yan yung pinaka-general formula o standard formula na ginagamit para ma-prove mo na
yung number na yun ay even. Kasi kahit anong isubstitute mo dyan sa k na yan, magiging even number ang lalabas. Ngayon naman, para ma-prove mo na yung number na yun is odd, okay, naglalagay ka lang ng plus 1 kasi even lahat ang nakukuha mo sa 2k. So, every time na mag-plus 1 ka lagi dun sa sagot nun, magiging odd number yung lalabas sa sagot. Okay? So, yan yung pinaka-formula niya para ma-prove mo na yung number na yun is laging odd. Okay? So, dahil ang formula ng NATQ mo ay n squared is odd. So, n squared siya. So, ibig sabihin, itong buong term na ito ay i-squared mo on both sides. Kaya kinalabasan, n squared is equal sa 2k plus 1 quantity squared. Okay? Now, kapag kinuha mo yung 2k plus 1 quantity squared, ang lalabas sa sagot sa'yo, ito. Okay? Paano nangyari yan? Babalik ka ulit sa algebra mo. Okay? 2k, okay? Yung FOIL system na sinasabi. O, yan. Tapos ito, 2k, okay, plus 1. O, yan. Bay natin yung color. So, una, FOIL system, 2k times 2k, that will give you 4k squared. Ito yun. Tapos, ito naman, 1 times ng 2k, that will give you 2k. Okay? Tapos, plus, okay, ito naman ang imumultiply mo, yung 1 na yan sa dulo, papunta dito sa unahan. So, magiging 1 times 2k, that will give you 2k. So, 2k plus 2k, that will give you 4k. So, kaya naging 4k ito. Tapos, ito na, yung outer na. 1 times 1 is 1, kaya naging 1 ito. Kaya ang kinalabasan, 4k squared plus 4k plus 1. Now, etong term na ito, yan, at saka ito, okay, i-factor out mo kasi may common factor. So, palalabasin lang natin itong 2 na yan na ginagamit natin sa even. Okay? So, pag pinactor out mo yan, ang kalalabasan yan, 2 times ng 2k squared plus 2k. Okay? Kasi pag multiply mo ulit yung pabalik doon, magiging 4k squared tapos 2 times 2k, that will give you 4k. So, ibig sabihin, ito, okay, kahit anong integer ang lumabas na sagot dyan, lagi siyang mamumultiply dun sa 2. Eh, di ba sabi natin, kahit anong number ang i-multiply mo sa 2, ang lalabas sa sagot ay even. Okay? E di kung even ang lalabas dyan sa buong term na ito, tapos magpa-plus 1 ka pa doon, ang laging lalabas sa sagot sa iyo, add. Okay? So, ibig sabihin, kahit ano pang maging value ng k mo dito, okay, even ang unang lalabas dyan sa unang term mo, tapos magpa-plus 1 kaya laging lalabas na sagot ay add. So, ibig sabihin, etong data na to, laging add ang lalabas. So, ibig sabihin, true siya. So, ibig sabihin, kung true yan si NATQ, dapat mapatunayan ko din na si NATP ay true din para masatisfy ko itong proving ng contrapositive na ito. So, sabi natin, ang n natin, okay, is equal sa 2k plus 1 kanina. Yan. Eh, di ba napatunayan na natin ito na itong general formula na yan ay laging add ang lalabas kasi yung 2k na yan, laging even ang lalabas. So, pag pinlas mo siya dun sa 1 na yun, laging add ang lalabas. So, ibig sabihin, true pa din siya. So, nasatisfy mo yung condition na yung NATQ mo, okay, yung NATQ mo, ay add ang lumalabas, kaya true siya, at ang P mo din, add din yung lumalabas, kaya true siya. Ibig sabihin, itong buong statement na ito, na n is an even integer and n squared is even, ay totoo. Okay? So, kaya, pwede ka na mag-conclude na ang NATQ mo implies NATP, yung buong statement na ito ay totoo. Okay? Dahil ang ginamit mo naman method, kinuha mo lang yung contrapositive nung buong mathematical statement na yun para i-prove siya kung totoo siya. Okay? Ngayon naman ay talakayin natin yung isa pang type ng proving, which is proof by contradiction. Okay? So, kapag given ka ng isang proposition lang, ang gagawin mo, i-assume mo muna yung negation, okay, nung unang proposition mo na yon ay totoo. Tapos, kuhanin mo yung contradiction nung NATP na yon, dapat mapalabas mo na false siya para yung original statement ay totoo. Okay? Yun yung ibig sabihin nito. Okay? Doon sa pangalawa, kapag dalawang variable naman ang ibinigay sa'yo, okay, sabi niya, i-assume mo yung unang
proposition mo as P, tapos yung pangalawang proposition mo, kuhanin mo yung negation niya. Dapat yung P implies not Q, dapat totoo siya. Tapos, kapag na-prove mo na siya na totoo siya, okay, kuhanin mo naman yung contradiction ng P, okay, implies not Q na yon by using na P implies Q, o kaya not Q implies not P. So, para malaman mo kung totoo o hindi yung isang mathematical statement na yan. Okay? So, kapag inintindi mo yung pinaka-definition, parang ang gulo-gulo. So, titignan ngayon natin yan dito sa example para mas madali mong maintindihan. So, dun ulit tayo sa unang example. Nakaparehas pa din ng example na ibinigay sa inyo kanina. Pero dito, ibang method naman ang gagamitin natin sa proving, which is contradiction. So, sabi niya, give a proof by contradiction that if n is an even integer, then n squared is even. So, ibig sabihin, etong n is an even integer, that is our first proposition, kaya si P. Tapos yung n squared is even naman, yan naman yung second proposition natin, kaya si Q siya. Eh di ba sabi niya dito, assume mo muna si P. Tapos i-assume mo yung pangalawang sentence, yung negation niya. So in-negate ngayon natin tong Q na to. So magiging not Q siya. So n squared is even, so ang negation niya magiging n squared is odd. Okay? Now, kailangan pag kinuha ko yung P implies ng not Q, ang lalabas sa sagot dyan ay true. Okay? So, dito tayo. Let us solve. I-assume ulit natin na ang K ay integer. Okay? So, sabi natin, P is even. Okay? So, P is equals to 2K. Diba ang ginagamit natin value ng N natin para ma-prove natin na ang isang number ay even, ang formula nun lagi ay 2K. O kaya, itong 2K ang ginamit natin doon. So, kahit anong integer ang ilagay mo dyan sa value ng K na yan, laging lalabas sa sayo ay even. So, ibig sabihin, yung unang proposition mo ay true. Okay? Now, dito tayo. Kung true yan, dapat implies also na kapag kinuha mo yung negation ng not Q mo, okay, true din siya. O, di ba sabi niya dito, n squared is odd. O, di balik ka na naman doon sa formula, n squared is equal, sabi natin, ang n natin para ma-prove natin na ito ay equal, okay, sa isang odd number, ang n dapat natin ay equal sa 2K plus 1. Okay? O, ayan. Plus 1. Okay, ito. Yan. So, kuhanin mo yung n squared, squared mo lang yung both sides na yan, lalabas sa'yo dyan, n squared is equal to 2k plus 1 quantity squared. So, gamit ka ulit ng FOIL system, kaya ang kinalabasan nun, 4k squared plus 4k plus 1. Tapos, itong term na ito, okay, i-factor out mo para lang mapalabas mo yung 2 na yon, para lang ma-prove mo na even talaga yung lalabas doon. So, ibig sabihin, pinaliwanag na natin ito na lahat ng number na isubstitute mo dyan sa K na yan, kahit ano pang integer ang lumabas dyan, lagi siyang mamumultiply sa 2, tapos ma-add doon sa 1, kaya ang lalabas sa sagot dyan ay laging add. So, ibig sabihin, true siya. So, it implies na kung true si P at yung not Q mo ay true din, totoo siya. Okay? Ngayon, diba sabi niya, pag natapos mo nang gawin yun, kuhanin mo yung contradiction niya na ang gagamitin mong, okay, operation ay itong P implies Q or itong not Q implies not P. So, ito ang gamitin natin, okay, itong P implies Q. Okay? So, ganun ulit. K is an integer. Tapos, sabi natin, di ba, si P. Okay? Ano ba si P? N is even. So, patunayin ulit natin na si P ay even. O, di ganun ulit ang formula. P is equal sa 2K. Okay? Yung N natin, inassign mo na 2K para ma-prove mo lang na even siya. Okay? So, kaya P is equal to 2K. Na-prove na natin yan kanina na kahit anong integer ang i-substitute mo dyan sa K na yan, mamumultiply lagi dun sa 2 na yan. Kaya always even yung sagot na lalabas sa sagot. Kaya true si P. Okay? Kapag nandito na tayo sa implication na ito. Sumunod, sabi niya, kung si P ay totoo, dapat si Q totoo din. Eh, di ba sabi natin ang Q mo din, n squared is even. Okay? So, itong n na to, which is equal sa 2k, i-squared mo both sides, kaya lalabas dyan, n squared is equal to 2k quantity squared. So,
ang kalalabasan ng n squared mo is equal sa 4k squared. O ngayon, i-factor out mo ulit. May common factor kasi gusto lang natin palabasin yung 2 na yan. So, pag pinactor out mo yan, ang lalabas sa'yo 2 times ng 2k squared. So, ibig sabihin, kahit anong isubstitute kong value dyan sa k na yan at kinuha ko yung buong term na yan, lagi siyang mamumultiply sa 2. So, ibig sabihin, ang lalabas sa sagot sa'yo lagi dito ay even. O, kaya always even yung sagot. Kaya, totoo siya. So, kung totoo kay P, totoo din kay KQ, ibig sabihin yung buong statement na to ay totoo. Na-prove mo siya. Okay? So, ibig sabihin, itong buong statement na to, if n is an even integer, then n squared is even. Ay totoo. Okay? Pinapatunayan niya lang sa'yo na n is even. Ngayon, nasan yung contradiction dito? Okay? Tignan mo dito. Nandito yung contradiction na sinasabi. Sabi mo kanina, ang n squared mo, laging add. Pero pagdating dito, ang n squared mo ay even. Yun yung contradiction na sinasabi dito. Pero, yung method na ginamit mo sa pag-prove ng mathematical statement, lumalabas pa din na bumabagsak ka pa rin doon sa original statement na ito. Kung totoo ba siya o hindi. Okay? Mas mahaba lang yung method nito kaysa dun sa mga naunang method. Okay? Basta, para hindi ka maguluhan, lagi mong susundin yung sinasabi niyang method ng pagsunod sa mga formula na kailangan mong patunayan para magamit mo itong proving ng contradiction na ito. Okay? Ngayon naman ay talakayin natin yung last type ng proof, which is proof by cases. Okay, dito, para magamit mo itong proof by cases na to, okay, sa bawat case ng pag-prove mo, dapat mapatunayan mo na yung mathematical statement na yun ay totoo. Okay? So, para maintindihan mo siya, let's have an example. So, give a proof by case that for n integer n squared plus n is an even integer. Ibig sabihin, sinasabi niya sa'yo, dito, na kahit anong integer ang gamitin ko, mapa-add man siya o mapa-even man ang pinili kong n na value, okay? Kapag sinubstitute ko siya dito sa n squared plus n na to, laging lalabas sa sagot ay even integer. Okay? So, ang unang case na gagawin mo, kapag ang pinili kong integer ay even, dapat, pag sinubstitute ko yung even number na yun dito sa equation na n squared plus n na to, even pa din ang lalabas na sagot. Ngayon, pangalawang case naman na gagawin mo, kapag ang pinili mo naman na integer ay odd number. So, kapag yung odd number na yun, sinubstitute ko dito sa equation na n squared plus n na yan, dapat ang lalabas pa rin na sagot ay even integer. Yun yung by cases. Yung unang case mo, i-assume mo na yung value pinili mo ay even, tapos yung pangalawang case mo naman, pinili mo namang value na integer ay odd number naman. So, dapat, ang lumabas dun sa bawat case na yun ay parehas na totoo yung pinaka-data niya. Okay? So, let us solve. So, una, sa case 1, ilet natin na ang pinili mong n na value ay even. Okay? So, ilet mo ulit na ang k natin is an integer. So, sabi natin, ang formulang ginagamit natin o standard formulang ginagamit natin para masabi natin na yung number na yun is an even number, ang formula ay 2k. So, i-assume natin ang n mo is equal sa 2k. Okay, pinaliwanag na natin yan. Kahit anong number yung k na yan, lagi yung mamumultiply sa 2, kaya ang lalabas sa sagot ay even. So, ngayon, dahil ang value ng n natin is 2k, i-substitute mo ngayon yung 2k na yan dito sa formula na n squared plus n. So, ito yun. So, kaya naging 2k quantity squared plus 2k. Okay, ito yan. Sinunod mo lang tong formula na to. Sinubstitute mo lang yung 2k dyan. So, kapag sinimplify mo yung buong equation, ang 2k quantity squared, ang lalabas sa'yo dyan ay 4k squared plus ng 2k. Ngayon, ipapactor natin kasi, diba, sabi natin, kailangan makita natin yung 2 na yan para mapatunayan mo na lahat ng number, kapag na-multiply dyan sa 2 na yan, ang lalabas sa sagot ay even. So, ipafactor out natin ito. So, pag pinactor out mo tong 4k squared plus 2k na yan, ang lalabas sa'yo 2 times ng 2k squared plus k. So, paano nangyari yun? Kasi, ito, kapag multiply mo ulit yan, magiging 4k squared, tapos yung 2, i-multiply mo kay k, magiging 2k. Babalik ka ulit dito sa original equation na to. So, ibig sabihin, nung pinactor out mo siya, ito na yon. Ngayon, ito,
kahit ano pang number ang lumabas dyan sa nakaparenthesis na yan, lagi yung mamumultiply sa 2. So, ibig sabihin, lumalabas na lahat ng sagot na lalabas sa iyo dito sa pinaka-equation na to ay laging even kasi lagi siyang mamumultiply sa 2. So, ibig sabihin, kapag even ang pinili mong number ng n mo at sinubstitute mo dyan sa n squared plus n, na-prove mo na ang lalabas sa sagot pa din ay even number o even integer. Okay? So, doon naman tayo sa pangalawang case. Sabihin naman natin na ang pinili mong n ay odd. Okay? Sabihin natin, ano ba yung mga odd number? 1, 3, 5, 7, and so on. Okay? So, kapag sinubstitute ko siya dito, yung odd number na yan sa formulang n squared plus n, dapat ang laging lalabas sa sagot pa din ay even integer. Okay? So, yun yung papatunayan natin ngayon. So, ilet mo ulit na ang k mo ay integer. Okay? So, ano ba yung formulang ginagamit natin simulat kanina pa sa mga talakayan natin? Diba sinabi natin para ma-prove mo na yung number na yon is an odd number, ang magiging formula niya ay 2k plus 1. Kasi ang 2k, laging even ang lalabas sa sagot. So, kaya ka laging naglalagay ng plus 1 doon para laging odd number ang maging output niya. So, kaya, yung n mo, para masabi mong odd number siya, ang formula nun ay 2k plus 1. Okay? Ngayon, yung 2k plus 1 na yan, isubstitute mo ulit dito sa formulang n squared plus n. So, magiging 2k plus 1 quantity squared plus nung n, which is 2k plus 1. Gamitan mo ulit ng FOIL system. Okay? Yung tinuro ko sa inyo kanina lang. So, kapag in-expand mo, yung 2k plus 1 quantity squared na yan, nalalabas sa sagot sa iyo dyan ay 4k squared plus 4k plus 1 plus nung term na natira, which is 2k plus 1. Ngayon, 4k plus 2k, that is 6k. Ito yun. Okay? So, ito pa din yung 4k squared mo dyan. Tapos, 1 plus 1 is 2. Kaya nagkaroon ka ng 2 doon. Ngayon, kailangan ulit natin mag-factor out kasi para masabi nating even, okay, kailangan meron kang 2 dun sa may pinaka-factoring mo para lahat ng lalabas sa sagot doon, lagi mamumultiply dun sa 2 para ma-prove mo na even siya. Ngayon, pag pinactor out mo yan, okay, ang lalabas sa sagot sa iyo, ito, 2 times ng 2k squared plus 3k plus 1. Okay, ngayon, kahit anong number, okay, ang ilagay mo na value ng k mo dyan, okay, lagi yung mamumultiply sa 2. Di ibig sabihin, laging even ang lalabas sa sagot sa iyo. Okay? So, napatunayan mo na kahit odd number, yung gamitin mong value ng n mo, even pa din yung lalabas na sagot. So, ibig sabihin, it only means na itong buong statement na ito ay totoo. Kasi sa bawat cases, okay, o in both cases, lahat sila, totoo siya na even. So, ganun yung paggamit ng proof by cases. Kaya, makakapag-conclude ka na, therefore, in both cases, n squared plus n is even. So, the statement is true. Okay? So, that's how you use proof by cases. So, I guess that's it. Sana marami kayong natutunan. See you again sa susunod na lecture ng Discrete Mathematics. Don't forget to like and subscribe. Until next time, bye-bye!